Sa Russia, nanawagan silang bigyan ng long-range missile ang Venezuela kontra Estados Unidos, habang sinabi ni Donald Trump na hindi maiiwasan ang digmaan at bilang na ang araw ni Pangulong Nicolas Maduro. Lalong umiigting ang sitwasyon sa paligid ng Venezuela. Kasabay ng mga pahayag ni Trump tungkol sa paghahanda ng digmaan para sa isang ground military operation sa Venezuela at mga airstrike sa infrastruktura ng bansa, opisyal nang humingi ng tulong militar kay Russia si Pangulong Nicolas Maduro ng Venezuela. Inanunsyo ng Kremlin na handa silang pag-aralan ang pagbibigay ng long-range missiles at iba pang armas sa rehimen ni Nicolas Maduro dahil kaalyado nila ang Venezuela. Dito, kailangan nating aminin na halos lahat ng uri ng armas ng hukbong sandatahan ng Venezuela ay talagang gawa na ng Russia o ng dating Soviet Union. Sa parehong panahon, seryoso na si Trump. Minomodernisa ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ang dating pinabayaan na base militar sa Karagatang Caribbean, na nilalayong gawing lugar para sa matagalang operasyon na maaaring magsama ng aksyong militar sa teritoryo ng Venezuela. Kasabay nito, dumating sa rehiyon ang malaking grupo ng aircraft carrier at mga 16,000 sundalo. Ako si Alexi Petsi. Pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Petsi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga agarang balita kapag may dumarating. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Petsi. Piliin lang ang pinakakomportabling paraan para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo tulad ng donasyon, sponsorship o pag-subscribe. Kaya habang naghahanda ang Estados Unidos para sa operasyong militar laban sa rehimeng Venezuelan ni Nicolas Maduro, pagkatapos humingi ng tulong militar sa Russia para simulan ang digmaan kontra Estados Unidos, nagsimulang mabaliw ang mga tao sa Kremlin. Halimbawa, sinabi ngayon ni Alexei Zhurablev, ang unang Deputy Chairman ng Defense Committee ng State Duma, na aktibong nagdadala raw ng armas ang Russia sa Venezuela at hindi isinasantabi ang posibilidad na ipasa sa Caracas. Narito ang pahayag ni Zhurablev. Hindi ko nakikita ang anumang hadlang para bigyan ng mga bagong teknolohiya tulad ng Oreshnik ang isang bansang kaalyado natin. Ang Russia ay pangunahing kasosyo ng Venezuela sa larangan ng militar at teknolohiya at halos lahat ng uri ng armas, mula sa mga baril hanggang sa mga eroplano, ay ibinibigay nito. Ang pangalawang tagapangulo ng Komite ng State Duma ng Russian Federation para sa Depensa, si Alexei, ay nananawagan na ipasa sa Venezuela ang mga strategic na missile na kayang magdala ng nuklear na karga. Pagkatapos, nagsalita si Zhurablev ng mga walang saysay at sinabing lihim ang detalye ng bilang at pangalan ng mga armas na ipadadala, kaya maaaring may sorpresa sa mga Amerikano. Sabi niya, posibleng magkaroon ng super sandata mula sa mga Ruso ang rehimen ni Nicolas Maduro kung lusubin ng tropang Amerikano ang bansa at maghihintay sila. Ayon sa kanya, ang mga Russian na Su-30 Mark II fighter jets ang bumubuo ngayon ng pangunahing puwersa ng Air Force ng Venezuela na ginagawa ang bansang ito bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansang panghimpapawid sa rehiyon. Nakakatawa man pakinggan pero seryosong sinabi ito ng opisyal na Ruso. Pero mukhang medyo ibinunyag ni Zhurablev ang ilang detalye. Ang totoo, noong nakaraang linggo, lumapag sa Caracas ang eroplanong militar ng Russia na Il-76 matapos humingi ng tulong militar si Nicolas Maduro kay Putin. Hanggang sa huli, hindi malinaw kung ano talaga ang dinala ng eroplanong Ruso na ito sa Venezuela. Pero narito ang opisyal na Ruso na ito. Tinitiyak ni Zhurablev na ang Il-76 na ito ay di umano'y nagdala ng mga sistemang Pansir S-1 at Buk EMA-2A sa Caracas. Dagdag pa ni Zhurablev, ginagamit din ng Venezuela ang mga sistemang S-300. At ayon pa sa kanya, hindi raw nililimitahan ng mga internasyonal na obligasyon ang Moscow sa pagbibigay ng makabagong armas sa Caracas. At tungkol naman dito, iniulat ng Washington Post na humingi ang Caracas sa Moscow ng 14 na anti-aircraft missile system, pag-aayos at pagpapanumbalik ng Su-30 Mark
2 fighter jet general overhaul ng 8 makina, repair ng 5 radar at logistical na suporta. Ayon din sa mga source ng pahayagan, lumapit ang Venezuela sa China at Iran para palawakin ang ugnayang militar kabilang ang pagkuha ng mga kagamitan sa pagtuklas, Global Positioning System Jammer at long-range na drone na gaya ng Shahed. Pero sa ngayon, wala pa silang naging sagot. Ngunit kahit ano pa ang ibigay ng Rusya sa Venezuela, malamang ay hindi ito makakatulong. Lumakas ang aktibidad militar ng Estados Unidos sa rehiyon noong Agosto nang magpadala ang administrasyon ni Donald Trump ng malaking grupo sa Timog Karagatang Caribbean para sa operasyon laban sa mga drug cartel. Sa ngayon, 16,000 na ang bilang ng grupong sundalo na ito. Kasama sa kanilang puwersa ang 8 barkong pandigma, isang nuclear submarine, isang strategic bomber na B-52 at mga F-35 na fighter jet. Bukod pa rito, ipinadala rin sa rehiyon ang aircraft carrier na Gerald Ford kasama ang 5 pang barkong pang-eskorta. Ayon sa Amerika, mula Setyembre, nagsagawa ang hukbong dagat ng Estados Unidos ng mga pag-atake sa 16 na barkong sangkot umano sa pagpupuslit ng droga ayon sa administrasyon ni Trump. Patuloy ding pinipilit ng Washington na gipitin si Nicolas Maduro. Noong Setyembre, binuksan ni United States Defense Minister Pete Hegseth ang posibilidad ng pagpapatalsik sa kapangyarihan sa Venezuela. Dapat tandaan na para dito, maaaring gamitin ang lahat ng yaman ng hukbong sandatahan ng Amerika. Inakusahan ng Estados Unidos si Maduro ng koneksyon sa drug cartel at nag-alok ng 50 milyong gantimpala para sa impormasyon sa kanyang pag-aresto. Ayon sa New York Times, pinaigting ng mga tagapayo ni Trump ang diskusyon sa marahas na pagpapatalsik kay Nicolas Maduro sa pangunguna ni Marco Rubio ng Kagawaran ng Estado. Noong Oktubre 6, ipinahinto ni Trump ang diplomatikong ugnayan sa Caracas. At ngayong araw din, sa isang panayam sa Columbia Broadcasting System News, nang tanungin ang Pangulo ng Estados Unidos kung bilang na ba ang mga araw ni Maduro, sinabi niya, "Sa tingin ko, oo." At mukhang determinado si Trump. Inemodernisa ng sandatahang lakas ng Estados Unidos ang matagal ng pinabayaan na dating base ng hukbong dagat sa Karagatang Caribbean na lumilikha ng lugar para sa matagalang operasyon na maaaring magsama ng mga aksyong militar sa teritoryo ng Venezuela. Ang Roosevelt Roads sa Puerto Rico ay isa sa pinakamalalaking base ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa buong mundo. Iniwan ito noong 2004. Ngunit noong ika-17 ng Setyembre, ayon sa mga larawang kuha ng Reuters at mga sinuring satellite images, nagsimula na ang mga gawaing konstruksyon doon. Partikular, nagsimula ang mga brigada sa paglilinis at muling pag-aayos ng mga taxiway na papunta sa runway. Nagtatayo rin ang Estados Unidos ng pasilidad sa sibilyang paliparan sa Puerto Rico at isla ng Santa Cruz, isa sa Amerikanong Virgin Islands. Ang mga teritoryong ito ay nasa humigit kumulang 800 kilometro mula sa Venezuela, ngunit maaaring gamitin para sa mga pag-atake sa Venezuela. Ang base ng Roosevelt Roads ay may estratehikong lokasyon at may malawak na espasyo para sa pag-iimbak ng kagamitang militar at mga bala. Ayon sa mga eksperto sa militar, ang mga aktibidad sa Puerto Rico at Virgin Islands ay senyales ng paghahanda para sa posibleng operasyon ng mga sundalong Amerikano sa loob ng Venezuela. Paulit-ulit na inakusahan ni Donald Trump ang mga autoridad ng Venezuela na pinalaya at pinadala sa Estados Unidos ang maraming kriminal mula sa kanilang mga bilangguan. Tumutulong din sila sa mga kartel magpasok ng droga sa Estados Unidos. Sa tingin ko, lahat ng hakbang at pag-aayos ng mga base, pati na rin ang direksyon. Ang napakaraming sundalo ay layuning takutin ang rehimen ni Nicolas Maduro at ang mga general sa paligid niya sa pag-asang magdudulot ito ng pagkakawatak-watak at may magnais na kunin ang 50 milyong dolyar na gantimpala para sa pag-aresto kay Maduro. Paalala, natalo si Maduro sa 2024 eleksyon pero siya pa rin ang idineklarang presidente. Si Maria Corina Machado, na namuno sa kampanya ng oposisyon, ay ipinagbawal ding tumakbo at ngayong taon ay tumanggap siya ng Nobel Peace Prize. Nagtatago siya ngayon sa kung saan sa Venezuela. Kapansin-pansin na si Machado, taga-suporta ng White House, ay tinawag ang pag-eskala ng Estados Unidos bilang tanging paraan para mapalaya ang bansa. Sabi ko nga, may ipinalit na si Trump na magiging bagong presidente ng Venezuela kung kailangan. Ayon sa mga eksperto, pinakamalaki ang pagpapalakas ng militar sa rehiyon mula pa noong 1960
1974. Noong Agosto nagsimula ang pagdating ng mga barkong pandigma, atomikong submarino, fighter jet at eroplano ng paniniktik. Bukod dito, patungo na sa Caribbean mula dagat Adriatic ang Gerald Ford Carrier Strike Group kasama ang aircraft carrier na Gerald Ford. Binubuo ito ng humigit kumulang 10 pang mga sundalo, 12 dosenang mga eroplano, isang missile cruiser at 2 missile destroyer. Ayon sa satellite images at datos ng pagsubaybay, isang destroyer ay dumaan sa Strait of Gibraltar noong Oktubre 29. Kaya't lalong nagmumukhang kung hindi kusang aalis si Maduro, tuluyan siyang patatalsikin ng Estados Unidos mula sa pagkapangulo ng Venezuela. At ang Russia ay magagawa lamang magbanta bilang tugon, wala nang iba pa. Itutuloy. Hanggang dito muna mga kaibigan, i-comment ang inyong opinyon at konklusyon, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like ang episode na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!